Ang taong mahilig kumain ay hindi mapipigilan ng sama ng panahon. Yung mga sinugod naming kainan ngayon, susuportahan namin ng mga family-owned business talaga, pero may reputasyon ng sarap. Mga hole in the wall, mom and pops, o kung ano pa yung gusto nyong itawag, kami nandito para sumuporta at para masarapan. Ang target location ngayon ay Better Living, malapit lang din sa amin sa BF Homes. Nangapit bahay na naman kami ni Mrs. Dizon at simulan natin dito sa Indonesian chicken na nahanap namin. Nag-adventure na naman kami ni Mrs. Dizon. Yung search namin para sa ibang tikim Indonesian chicken, meron pala dito sa Better Living. So, sinearch ko, baka pwedeng late to the game ako, pero I don't mind kasi basta iba yung matitikman ko, talagang pupuntahan ko yun. Dumating na sa akin yung basic. Ito yung ayam goreng. Yung ine-expect natin, yung pampa-elevate talaga yung shallots, yung sila daw nagprito mismo ng mga sibuyas na pampabango. Yun yung aromatics nila. And may garlic dito, yan, no? Pampasarap yan. Pati yung chicken, pag tinap natin, parang mismong-mismo. Excited na ako tikman to. Ito yung tipong hindi itinago yung chicken sa sobrang dami ng butter. Yun yung style ng ano. Wala munang sabaw. Ay, wala munang sauce. Try ka lang muna yung chicken. Saka yung rice. Sarap. Sarap ng marinade ng chicken. Medyo sinilip ko. Naninilaw-nilaw yung ano yan, kung saan minmarinade. I'm guessing meron yung hula ko lang. Alam mo yung lemongrass, ganyan. Saka baka may mga ginger. Doon nahuhula lang ako, pero ang sarap. Key to victory ng pagkain ng fried chicken, pagkaprito. Medyo isit mo muna ng konti para hindi ka pasong-paso at naluluto pa siya ng konti. Tapos pag pwede na, narinig mo na yung tak-tak doon sa balat. Kampiyon, ito yung natikman ko. Ayun na nga, hindi naman pala lemongrass kundi luyang dilaw ang ginamit, kaya pala madilaw yung butter nung nakita ko. Solid. Tsaka gustong-gusto ko yung dumadating sa akin yung lasa ng pritong sibuyas. Kasi naka-sprinkle siya all over the rice. Kumbaga, imbis na garlic rice, yung sibuyas, ang sarap. Try ko with yung sweet chili. Contrast. Again, Pinoy, mahilig sa alat, tamis, pasok sa atin. Subukan naman nating ipares dun sa sweet soy sauce nila, yung tinatawag nilang kecap manis. Sa Indonesia, marami silang gamit dito at lalong-lalo na sa mga pritong mga lutuin nila. Sarap. Lasang foreign sa ating mga Pilipino. May tamis na parang toyo. Masarap. Hindi naman totally foreign pa lang, pero parang dark soy yung lasa. Actually, pag pinaghalo pa siguro itong sweet chili at kecap sambal, yun yung ano. Pero ultimately, gustong-gusto ko yung, ito, kumain tayo ng isang araw ng Indonesian fried chicken sa may Maguinhawa. Gustong-gusto ko rin yun nandito. At saka umorder ako ng spicy version. Yun ang next kong titikman. Ito yung ayam api. Yung pala yung tawag nila pag spicy. Fire chicken. Yun yung English translation, fire chicken. Tapos tinanong ko yung nagluluto, personal favorite daw niya to. Kaya ito dito sa isa na to, 2 piece yung in-order ko. Tapos, may makikita kayo pag dumayo ka dito or order kayo, may dirty rice. Parang may dirty horchata, ganun. Yung dirty rice, literally, magmumukha siyang may konting brown-brown kasi may liver. Iba yun Iba yung experience kaya in-order ko rin At dahil meron siyang ganyan, kinostom nila, may ranch dressing na parang pairing yung rice at saka yung chicken dish na to. So yung ranch na yon, pag ito lang yung in-order mo, tikman natin to, fire chicken. Ito kakagatan ko na to kasi ang ganda leg part. Tsaka sana marinig nyo yung lutong nandun, titikman ko na to. Ito dipped in chili oil daw tong isa na to. Mas mabango yung, oo nga, ibang-iba to dun sa regular chicken. Kung adventurous yung taste mo, parang ako, ang sarap nito. Alam nyo, may masarap na pepper taste ng fried chicken na to.
Mabango. Hindi yung Kentucky na sinasabing ilang spices. Iba yung bango na natitikman ko dito. Hindi ko ma-explain kung ano yung spices, pero yun ang ano ko, pang adventurous. May anghang siya na hindi bothering. Ang sarap lang nun lasa niya. Ngayon titikman ko na with excited na ako dito sa dirty rice. Nilagyan ko na siya ng ranch. Galing. Ngayon ako nakatikim ng rice na merong nakachop na pino na liver. Ang sarap. Nag-work. Isa pa, rice lang muna. Wala nang ranch. Liver taste yung bida at saka yung wok hay. Di ba typical pag nag-fried rice tayo, hinahanapan natin yung bango ng garlic. Ito yung high heat na wok at saka yung sibuyas pa rin. Mahilig ng Indonesian sa sibuyas. Bagay, fried chicken destination, parang sobrang lupit na tong sinubukan namin dito sa Better Living. At medyo challenge yung parking. So kaya tinanong ko na siguro malakas kayo sa sa take-out, sa delivery. Malakas nga sila doon. Pag tamad kayo mag-park, yun yung best option. Delivery. Solid na solid yung fried chicken. Ako, ang preference ko, pareho. Gusto ko yung lasa rin ng regular. Gusto ko rin yung lasa ng spicy. Mi Tek-Tek Goreng. Ang galing ng pangalan, no? Yung kaya daw Tek-Tek. Pag nagluluto sila doon sa wok, traditionally sa Indonesia, pag yung tapos na, gaganon yung... So parang tak-tak kumad sa atin sa Pilipinas, para tinik-tik. Ito yun yung yung pancit dish nila na tinaktak doon sa pag niluto na. Yun yung ginawa nilang tawag. Again, ang bumubuhay nito siguro sibuyas na naman. Fried shallots. Tikman natin to. Ganda ng noodles. Solid na. Ang masasabi ko, hindi toyo, may bite. Masarap na mahilig ako sa canton. Ito hindi siya canton, pero in the tradition na magandang lutong ng canton na noodles. Mas light pa to. Tapos may tamis nga itong dish na to. Ito, hindi ko inaasahan kasi nag-expect lang ako kumain ng masarap na fried chicken today. Bonus na bonus to. Kakainin ko siya with my fried chicken. And o-order pa ako kasi yung tatlong in-order namin, sobrang natuwa yung panlasa ko. Tsaka talagang kung ano yung may relationship talaga yung kung ito yung binayad mo, ito yung sarap na makukuha mo. Solid, tuwang-tuwa ako. Solid to. So meron din sila nung chicken satay. Ito yung pinakaiba kasi hindi to fried, grilled. Meron din nung yung onions. At saka nagpadilaw na luyang dilaw, turmeric. Tapos, ito yung gusto ko ikwento. Meron, di ba, madalas to may peanut sauce na ang tawag natin Java sauce, yung parang aristocrat. May term pala dito na iba. Dito ang tawag nila Madura sauce. Lugar sa Indonesia. Pero basically, sa tingin ko, yun din yung lasa titikman ko. Yun nga. Tamis at saka yung peanut. Ako gusto ko yun. Sobrang sarap. Titikman ko muna yung chicken satay, yun din pala yung pronunciation. Dami ko natututunan. With the Madura sauce muna. Bango. Para may curry pa. Ba? Grabe yung spice na to. Hindi to basta-basta lang. Hindi basta manok lang. Solid yung lasa nito. Ang daming flavors na bukod dun sa curry at saka sa luyang dilaw. Kainin ko chicken lang. Ano lambot pati? Sobrang gusto ko yung lasa nito. Yung experience itong satay na to. At bagay daw sa dirty rice. Liver taste and savory na curry-like na grilled chicken. Ang sarap. Meron pa ako isang configuration na itatry. Sinuggest yung ranch at saka yung vinegar. Yung vinegar na maraming sibuyas na naging kulay pink na sa dami ng pulang sibuyas. Tingnan natin Grabe yung contrasting na dinadala ng sarap ng suka at saka nung ranch nga. Masarap. Hindi daw normally ginagawa pero insider tip. Tinuro nila sa atin na ito masarap to kasi normally itong Java sauce o 'di ba? Peanut sauce ang pinipair. Maraming configuration. Yung chicken nyo,
may iba pa rin na experience pag pinaghalo-halo niyo yung sauce available. Kung kainin mo yung chicken with the noodles na sobrang sarap. Solid find. Bago kami dito, pero sinasabi ko na gaboom tong lugar na to. Solid talaga. Indonesian-inspired dishes, yun ang tawag niya. Ang may-ari nito ay nagtrabaho mismo sa Bali, Indonesia. Ito ano na lang to, bonus stage na tayo kasi panalo na lahat nung in-order natin. Kumbaga, everything else, ano na lang talaga palamuti. Pero dahil nga nakita namin merong crab rice, tapos specifically tinanong ko, baka naman ito yung prepared na crab meat. Sabi niya, hindi. Sila daw talaga yung naghimay. So, in-order ko, no? Nagulat ako pagdating. Meron palang ano yun, yung aligi na lumampas pa doon sa ina-expect ko. Tapos, ito pa isang bonus. Pag order ka ng rice, meron nung Thai na namjin na sauce. Diba yung Thai mahilig doon sa parang asim, tamis, tapos yung raw garlic na merong kundi man lemon, lime yung ginagamit para masarap yung may kagat. Lalagyan ko na agad yung yung rice. Pang contrast yan sa lasa ng usok nung crab rice. Wow! Sarap! Medyo marami na rin naman ako natikmang crab fried rice, pero iba tong isa na to Walang kasing solid. Ang kinain ko yung meron pang konting aligip. Grabe pala. Akala ko chicken lang yung kakainin kong masarap today. Ito talagang solid yung crab rice dito. Kailangan mo matikman para ma-explain. Hindi ko na parang wow! Solid. Baka rin dahil yung hinimay na crab, buo-buo pa yung yung texture niya. May kanalaman siguro yun At saka syempre merong aligi. Sobrang sarap. Para sa amin ni Mrs. Dizon, sa panlasa namin, sobrang natuwa kami sa lugar na to. Pero para sa full sarap experience, maganda talaga makadayo kayo at makakain kayo personal dito. Pero kung magte-take out lang kayo, ang nag-hold down ng crispiness ay yung fire chicken. Meron siyang parang malabonchon style ng pagkakaprito. Next, tikim destination dito sa Better Living, mas sulok tong isa na to. Medyo mas mahirap mag-park dito. Pero gaya nga ng sabi ko, pag mahilig kang tumikim na masarap kahit mahirapan ka pa, pupuntahan mo yan. Willing tayong pumasok sa looban para sa masarap na pizza. Ito yung Von's Pizza ng Better Living. Grabe, nakahanap na naman tayo ng ginto sa Better Living. So, itong isa na to, aaminin ko, pinag-isipan ko, medyo tinatabad ako gawin. Pero buti na lang sinipagan ko dahil ginto pala to. Nag-exceed agad ng expectation ko nung pumasok na ako, nung nakita kung paano pinrepare. Boutique Pizzeria, Hole in the Wall, mga paborito natin, or Hole in the Village, parang ganun, sa looban talaga Pero sobra excited na ako. Ang in-order ko muna, thin crust. Tapos half and half. Pag pumunta kayo dito, like yung mga any other pizza places, yung mas mataas sa presyo, yun yung susundan pag half and half. Pag may 400, 450 yung susundan. Pero ito siya, 12-inch. Titikman ko na to. So ito yung Isabela pizza. May cream sauce, mozzarella, artichoke, capers, spinach, tsaka bacon. White pizza to. Pansin nyo yung bread niya. Pakita ko sa inyo. Kita niyo yung brown-brown na yan. Yan ang hinahanap natin hanggang ilalim. Ayan o. Kumbaga, sa karne, mayard ang tawag. Ewan ko sa bread ko anong tawag. Mukhang masarap. Titikman ka na. Grabe. Sobrang gabong nito. Ang sarap. Yung bread, tama Pag ganitong tama yung gawa, isang tao kaya tong isang buong ganito. Ang ganda, thin siya. Ano ba comparison ko? Pag kumakain ako ng banh mi sa Vietnam, ang ganda-ganda nung bread na ginagamit doon. Makakakain ako ng marami. Ganito rin yung feeling na yung crust na tong pizza na to. Papakita ko sa inyo. Ayan o.
At saka yung ingredients, sobrang sarap nung bacon Hindi siya yung bacon na pinalutong. Yung flavor lang nung bacon na sobrang sarap. Yung artichoke, una ko siya natikman sa ibang bansa rin. Feeling ko imported na imported. Pero yung capers, yun yung gusto ko nagpapaalat. Kasama nung cream. Parang may ibinubuka siyang konting asin, konting alat. Napakasarap na contribution na nilalagay niya sa pizza na to. Pero talaga, yung bread, malamala. Kasing saya nung mga nakakain sa New York. Malamala. Ganun kasarap. Sobrang solid. Sobrang magnified nung tikim experience. Paano bagong luto O, ito naman yung truffle mushroom. May cream sauce, mozzarella, shiitake, tsaka truffle oil. At saka yung sinigurado na maganda yung luto Chine-check midway kung may tamang kulay, merong gustong ma-achieve na itsura. Ito yung itsura na yun, yung may pitik na pag kinagat mo may bite pa. Yung may gaganon pa ng konti sa sa ngipin mo. Truffle, isa sa bestseller, mahilig tayo dito dahil earthy, di ba? Ang sarap ng cream na gamit nila. Pero yung truffle, hindi yung todo bango na kind. Kasi maganda daw yung sinasabi ng iba na lasang gas daw. Yung mga hindi sanay sa taste na nun. Maganda yung truffle oil na gamit nila. Yun yung proud sila. Kasi pinakita sa akin yung bote. Secret daw yun. Tatry natin, meron dalawang klaseng oil. Tatry natin ng itong honey na medyo spicy. Ayan. Wow. Ang sarap. Sobra. Try natin truffle ang truffle Meron din truffle Truffle honey. Try natin. Wow! Ang sarap na to. Yung truffle honey, grabe. Sobrang sarap. Kahit anong order mong pizza, lagyan mo na nito. Kung may ka sa truffle Kaboom! Unahin natin tong Grandma's Pizza. Parang basic siya dahil tomato sauce based siya tsaka queso. Pero, dalawang klaseng tomato sauce. May tomato sauce, pomodoro, tapos 3 klaseng queso. May mozzarella, cheddar, tsaka parmesan. Ito iba to. Kita ko sa inyo kung bakit. Ang hinahanap daw dito sa ganitong klaseng pizza ay yung spider web sa gilid. Nakikita nyo ba yan? Spider web na yan. Ibig sabihin umalsa. Tama. Tapos yung ilalim, sinisigurado nilang may browning din. Ibig sabihin, luto, hindi puti. So yung hindi re-react yung yeast sa tiyan natin pag kinain natin. Kaya daw grandma, tinanong ko na rin. Kasi traditionally sa yung mga Italiano daw sa New York, ito ginagawa, siguro nilalagyan pa ng huling pomodoro sa gitna. Basic lang to kaya in-order din namin. Enjoyin lang natin yung tomato sauce niya. Oo nga. Yung tomato sauce nga lang yung at saka queso. Basic. Pero yung vessel, yung magandang bread, yun. Comforting. Ang sarap. May enjoy mo lang yung again, umami nung kamatis. At ganda nung bread. I-drizzle na rin natin nung truffle honey. Nandyan O, try naman natin tong shrimp garlic shiitake. Alam nyo, kahit thick nakalagay dun sa hindi pa rin siya kasing kapal ng mga regular pizza natin na kapal. Ang umalsa lang talaga yung dulo. Tiklop style pa rin pag kinakain ko. Kaya ako naman to in-order dahil mahilig nga ako dun sa earthy flavor ng shiitake. At mukhang fresh yung shrimp na to. Dito sa isa na to, sisimulan ko na dun sa ang style ko sa puwetan muna ako dahil nandun yung parang spider web. Nalagyan ko na ulit ng gusto ko yung truffle honey. Boom! Mas may garlic to. Ang sarap. Kakainin ko na yung shrimp Wow! Sarap din to. Itong series na to, itong half and half na to, sinadya namin na tomato-based. Magkaibang saya yung white na creamy pero hindi nagbo-border sa nakakasawa.
yung style ng cream nila. Ito naman yung tomato na saktong-sakto yung acidity at saka hindi naman todo asin. Sarap na masarap lang. Solid tong combi rin na to. Pero kung ako sa inyo, order na rin kayo agad na tong kung ano yung sa tingin nyo naaayon sa inyong honey. Kasi may 3 klaseng honey sila eh. Bagay na bagay sa pizza nila. So ito half and half. Prosciutto arugula muna yung tikman natin. Meron siyang cream sauce, mozzarella, cream cheese. Siyempre yung prosciutto crudo nakalagay and arugula. Tapos sa case na to, si chef, nag-drizzle siya ng ng balsamic glaze. Kalahati lang inilagyan niya. Pwede din palang mag-request, pero pag lumabas sa kitchen nila, wala pa yung balsamic glaze. Sabi niya siguro, experience nyo, masarap yung meron. Try ko to may glaze. Okay. Tik ulit yung kumbaga sa last hirit ko, tik na rin yung pinili ko. Yung dulo lang naman pala yung magiging thick pag umorder kayo dito. Yung umangat nga nagkaroon ng spider web. Ito yung prosciutto arugula. Pag yung regular, thin, yun ang difference eh. Pag thick, mas mahal. Ang thin nito, 600. Pag yung thick, 650. So, nag-half and half ako. Susundin na price yung mas mataas. Parati naman ganun. So, try na natin to. Ang lakas yung cream cheese na to. Cream sauce feel na tong pizza na to. Bagay nga yung nilagay ni Von na balsamic na glaze. Hindi siya sobrang tapang kasi glaze na lang siya, hindi yung balsamic vinegar na sobrang asim. Ito, baka may prosciutto na to. Dahil glaze, may tamis ng konti. Bagay nga. Kasi parang prosciutto na nilagay mong balsamic vinegar, yung salad, gano'n. Bagay, di ba? Case na to sa pizza, bagay na bagay. Dahil may asim to, ang gandang kontra nito yung honey nila. Yan, ito hot honey na naubos ko na yung yung truffle honey. Natin na. Wow. Pag arugula lover ka, para sa ito. Ito red sauce to. Yung huling half and half ko white and red. Pwede. Natin. Tsaka hindi pa tayo pepperoni, paborito ng Pilipino to eh. Bagay yung jalapeno. Ngayon ako nakakain ng ganitong pizza. Nagustuhan ko. Kasi maanghang siya. Hindi na ako maglalagay ng hot sauce. I think bagay na bagay din yung tamis dito. Pero sa taong mahilig sa jalapeno, ako yun. Kahit nasa in and out ako, kinakain ko yung jalapeno libre doon eh. Kaya sinasabay ko sa burger. Kasi gusto ko yung asim at anghang niya. Kaya kung nakita ko to sa menu nila, para sa akin to, pero meron din ata dito na jalapeno order. Pepperoni order lang para sa mga mas conservative yung magiging panlasa. Pero pag adventurous, okay na okay din to. Solid yung pizza flavors eh. Sobrang grabe yung yung variety. Sinubukan ko yung best ko matikman lahat, pero 6 lang yung natikman ko. Not bad kasi computed ko na sa utak ko, ito yung kakainin namin ni Mrs. Dizon, ito lang yung kaya namin. Next time na yung iba dahil solid pala talaga dito. Kung gusto nyo ma-experience yung artisanal pizza ng Better Living na Bonds, hanapin nyo sila sa Facebook page nila at dun nyo sila i-message. Wala silang iniwang number kaya messenger is the key. Naglakas na tayo ng loob, magtatanong na tayo sa mismong gumawa at saka yung pangalan ng pizza place. Si Sir Von, saan ba nagsimula yung bakit pizza, saan ka galing, di ba? Saan galing? Kasi kaya pizza yung aking ginawang business, pinasok na business dahil yun din yung aking trabaho doon sa Singapore. Background mo? Background ko na to. Kasi para sa akin, sa business, ang pinaka number 1 is background and experience. Pwede ako magtanong, Sir Von, ano yung sa Singapore, Italian restaurant? Italian restaurant sa Singapore, La Cantina ang pangalan niya. Ito nga side ko lang So may nakapagbanggit sa akin dahil nga iba-ibang lahi ang meron sa Singapore.
kahit anong cuisine na meron doon, lehitimo parati. Oo, laging legit siya. Legit. Kung may Italian, kung may Spanish, legit kasi ang kinikater yung clientele. Totoo rin. Iba-ibang lahi. Tunay. Kaya hindi mo sila hindi mo sila madadaya. So, safe to say na yung quality mo, Sir Von, pang totoong Italiano. Tama ba? Italiano. And then, sir, yung sa akin lang, kung ano yung na-experience ko, natutunan ko nung past work ko, yung dati kong trabaho, yun lang yung in-apply ko dito sa business ko. Natutuwa kami na actually yung mga ganito, yung mom and pops na place, maganda kasi yung may-ari mismo yung nag-aasikaso. So, hindi parang, ikaw na lang gumawa nito. Ito rin, para sa amin, ang daming pupunta dito. Ba't ayaw nyo mag-branch sa ganito, ganyan? Ayaw nyo patuloy yung restaurant nyo. Sa akin, ang Von's Pizza House ay isa lang. Nakita ko nga, meron kang nilagay dyan na. Kaya naglagay na ako dyan kasi marami. One and only restaurant, but keep on going better and better nakalagay. Yan ang ano natin, motto namin na, one restaurant, but keep better and better. Nagko-compromise pa yung quality. Iba kasi yung luto ko sa luto mo eh. Gets! Ako rin, pag kumakain ako... Kaya ang gusto ko, kung ano yung may pupunta dito na bata pa sila, na naging 18 years old na sila, Kuya Bon, same pa rin yung pizza mo. Ikaw pa rin nagluto eh. Ako pa rin nagluto. And then, sinasabi ko sa kanila, niloloko sa'yo, magbabago girlfriend nyo, pero yung lasa na ito hindi. Hanggat ikaw yung nagluluto. Ultimately, ang nakuha mo sa Singapore, naiintindihan mo yung quality. Ang quality. Yun yung dinala mo dito parang quality, importance sa kayong restaurant na pahalagaan yung restaurant. Ito kasi family owned. Ibang family owned. Mas para sa akin yung family owned mas tatagal siya kasi kami lang ikaw magdi-dictate ng ng magiging kapalaran mo. Kung gaano kasarap, 'di ba? Kaya nga yun nga yung namin, one restaurant but keep better and better. Ibang-iba rin talaga ang charm ng small-owned restaurant o business. Merong personal touch, may pagmamahal, kaya pati sa lasa nagtra-translate. Sobrang nasarapan kami sa adventure na to pero uulitin ko para sa full experience, maganda bagong luto nyo siya matikman. Kung kaya nyo, puntahan nyo.